Magandang hapon po. Nandito tayo para pagnilayan ang Ebanghelyo ni Luke, chapter 4, verses 1 to 13. Nakaranas ba kayo ng temptasyon? Na-tempt na ba kayo? Nakaranas kayo? Lahat tayo, no? Walang sinisino yun. Kita nyo nga, dito sa binasa natin, pati si Jesus na-tempt kasi tao siya. So, lalo na tayo. Lahat tayo makakaranas itong temptasyon na to. Ang importante lang, paano natin tutugunan, paano natin haharapin itong temptasyon na to. Tandaan po natin na pagka may temptasyon, andon ang demonyo. Ang Diyos hindi tayo tetempt. Kasi dito sinasabi na andon ang Espiritu Santo na nagdala sa kanya sa ilang. Pero hindi siya tinempt ng banal na Espiritu, kundi ang demonyo nagtempt sa kanya. Paano ba tayo natitempt? Paano ba tayo tinetempt? Saan ba tayo mahina? Kasi usually, tinetempt ka kung saan ka mahina, di ba? So, 4 yan. Riches, sensual. Pag sinabi sensual, ano nakikita mo, ano naamoy mo, ano nalalasa mo, ano naririnig mo, ano nararamdaman mo. Tayong lahat, tayong tao, puro tayo visual. Ano ibig sabihin ko? Lagay muna natin sa kapwa-tao. Nakita tayo ng magandang babae. Halos kita na lahat. Di ba naglalaro yung imagination? Hindi lang lalaki ha. Pagka may nakita kang masarap na pagkain, luto ni Gordon Ramsay, gusto natin, we desire na makakain ng pagkain ni Gordon Ramsay. Pagka nakaamoy tayo ng mabango, gusto natin meron din tayo nun. Pagka tayo nakakarinig ng magandang mga sinasabi o kaya magandang music, yun, minsan dinidesire natin. So, ganun tayo tinetempt ng kalaban. Mamaya, mas bibigyan ko ng elaboration. Pero, lahat ng pagtitempt sa atin, dahil mahina tayo sa isang bagay. Tandaan po natin, ang demonyo ay dating anghel. Sinasabi to sa Revelation, sinasabi sa Isaiah, na dati silang anghel, pero they went against God. Naglaban sila ni Angel Michael. Siyempre, hindi mananalo ang kasamaan sa kabutihan. Nagwagi pa rin ang kabutihan. Pero anong gusto ng demonyo? Bakit tayo tinetempt? He wants us to go against God. Yun din ang gusto niya. Mamaya bibigyan ko to ng koneksyon dun sa unang magulang natin. Ngayon, malapit na ang Holy Week. Tandaan natin sa Wednesday, Ash Wednesday na, yung papalagay na abos na, huwag yung kalilimutan sa Wednesday yon. So si Jesus nag-ayuno. So, ibig sabihin, nag-ayuno siya for 40 days. Walang kain for 40 days. So, alam ng demonyo na gutom si Jesus. Sabi niya, kaya mo namang gawing tinapay itong bato. Oh. Gawin mo na siguro para mawala yung gutom mo. Hindi naman siguro masama yun, di ba? Pero yung mga maliliit na bagay na gano'n, yung mga pagsubok na gano'n, parang pinapakita lang ni Jesus na pagkain ka lang, Diyos ako, o kaya tao ako. Kaya kong paglabanan yan. Ang may pag-aari sa akin ng tatay ko, ang Panginoon ko. So, hindi po masa ang demonyo. Yung una, ang temptation kay Jesus, senses. Kasi ang kalam ng sikmura, kasama sa sense natin yan. Nagutom siya. Pangalawa, sabi sa kanya, bibigay ko sa iyo lahat ito. Magpakaluhod ka lang sa akin, sabi niya. Lahat na sinagot ni Jesus sa demonyo galing sa Deuteronomy. Ibig sabihin, kabisado niya ang Biblia. Bumabalik siya sa salita ng Diyos para paglabanan ang temptation. Yung pangalawa, power ang pinang-tempt sa kanya. Bibigay ko sa lahat to. Lumuhod ka lang sa akin. Siya may gawa ng lahat ng to. Ano yun? Bibigay mo sa nagmay-ari din. Pangatlo, sabi, tumalong ka dito, sasaluhin ka naman ng mga anghel. Ano pinang-tempt sa kanya dito? Honor. Alam mo naman kung sino ka, anak ka ng Diyos. Pag tumalong ka dyan, hindi papayag ang mga anghel na tumama ang paa mo sa lupa, masaktan. So, pinang-tempt sa kanya, honor. Ganon din nung unang magulang natin. Ko-connect lang natin doon sa creation. Yung pinang-tempt kay Jesus ng demonyo, yun din ang pinang-tempt ng demonyo sa unang magulang natin. Anong sabi ng demonyo? Hindi totoo yung sinasabi ng Diyos. Hindi ka mamamatay, sabi kay Eva. Magiging
parang Diyos ka. Alam mo ang tama at mali. So tingnan nyo ha, pagkatapos nun, sabi ng Genesis chapter 3, and she found the fruit good to eat. So ibig sabihin, ang temptasyon sa unang magulang natin ay senses din, good to eat, power, magiging parang Diyos ka. Malalaman mo ang tama at mali. Tapos yung honor, you will be like gods. Ganun din. Kung ano yung pinantempt ni Satanas kay Jesus, yun din ang pinantempt ng demonyo sa unang magulang natin. Kaya, sa panahon natin ngayon, isipin nyo, nung bata kayo, nakaranas na ba kayo ng temptation nung bata kayo? Pag tinanong ka ng nanay mo, oy, pinalo mo ba kapatid mo? Hindi po. Pero iyak na iyak yung kapatid mo. Nagbukas ka ba ng cellphone ngayon? Laro ka ba? Sa isang batang paslit Hindi po. Pero kanina naglalaro ng cellphone. So yung mga maliliit na bagay na gano'n, doon sinisimula ng demonyo, i-corrupt ang isip natin. Pagka ikaw nakakita ng pera sa lamesa, hindi ko sinasabing ginagawa ninyo. Pero kunyari, may pangangailangan ka. Hindi pa temptasyon yun. Ang temptasyon, hindi pa po kasalanan. Pagka tinugunan mo yung temptasyon at sinunod mo yung tawag ng demonyo, yun, kasalanan na. Pag nakakita ka ng pera, may pangangailangan ka, ang dali namang gawin, di ba? Pagka nakakita ka ng isang babae na nakahubad sa harapan mo, lasing, lango, nakahubad na, anong gagawin mo? Tatakbo ka ba ng mabilis pa palayo? Tapos tatakbo ka rin pabalik ng mabilis din? So, ang daming paraan ng demonyo para i-tempt tayo. Pero lahat yan nagsisimula sa mata. Kasi sabi, the eyes are the windows of the heart. Yung dinidesire mo, nakikita mo muna. Tapos ganito, no? Kunyari, sabi ko, ay, gusto ko yung motor na yan. Gagawin ko lahat para makuha yan, kahit na sa pamamaraan na hindi maganda. Bakit ko gusto yan? Kasi may power ako pagka ganun eh. Baka meron ako na marami kung pwedeng gawin. Tapos yung honor na ako meron nito, kayo wala. So, ganun din. Konektado yung temptation sa atin. Isa na lang, no? Ang importante sa lahat, dapat alam natin kung sino tayo. Tingnan niyo si Jesus, ulitin ko. Nung siya ay tinempt, binalikan niya ang Biblia. Binalikan niya ang salita ng Diyos kasi alam niya kung sino siya bilang tao, bilang Diyos. Siya ay anak ng tatay at ganoon din tayo. Sana gayahin natin ang Panginoon. Binibigyan tayo ng oras dito sa trabaho natin. Ang turo ko sa mga bata, pag hindi binigay sa'yo, hindi mo binili, hindi sa'yo yun. So, ang hamon ko lang, sana aralin natin ang salita ng Diyos para mapaglabanan natin, kagaya ni Jesus, ang temptation. Pinakita niya na sa atin kung paano gagawin ito. Sana sumunod tayo sa kanyang mga turo. Okay, magandang hapon po sa inyo lahat. Tapusin natin ito sa isang glory be. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was at the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Hingi tayo ng intercession sa ating Ina Maria para mapaglabanan natin ang mga temptation. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Maraming salamat sa inyo.